Kumusta Parang na? ang ganda-ganda mo naman, Ninang. Thank Ayan po. you. Ayan po. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang Ay, gabi start na po pala. sa ating lahat. Opo. Nag-start na po tayo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. It's so wonderful to see all of you today. Yung mga nandito sa Zoom at yung mga nandito rin po sa Facebook Live. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors. And we are praying soldiers and loving messenger souls. At ngayon, ang ating pong team ngayong buwan na to ay Women of Faith. At ang topic po natin ngayong araw na to, ngayong gabi na to, walang iba po ay si Lydia. And we're excited to learn from Lydia's life, a faithful servant of God who opened her heart and her home to His calling. Bago po tayo magsimula, ating pong basahin ang Romans 12:12. Ang sabi po dito, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, and let us guide our hearts and prayers today. Ayan po. Ang ating pong mga presider naka-line up ngayong tanghali na to. Ang ating pong opening prayer, pagkakalob po ni Sister Raquel Humitilco. Ang ating pong musical offering, pagkakalob ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po, si Sister Connie Sariola. Ayan po. At ang ating pong appeal song ay pagkakalob ni Sister Annie Barrios. Mamaya po, pagkatapos po ng ating pong speaker, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about doon po sa mensahe na ating pong napakinggan. At pwede din po tayo magbigay ng ating pong mga short reflections at iyon po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakaloob ni Sister Nika Abao. Ayan po. Bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, babatiin ko po ang mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po, dito po sa aking screen, unang-una po si iPhone. Ayan po. At si Sister Mary Grace Dikang. Ayan. Welcome po sa Psalms Prayer Warriors. And of course, si Ate Nisita Katoliko. Ayan. And si Ate Raquel Humitilco. Andyan din po si Sister Ampi Garcia. And of course, si Sister Annie Barrios. Andyan din po ang ating pong speaker, si Sister Connie Sariola. And of course, si Sister Geraldine. Andyan din po si Ate, andyan din po, pasensya na po, malabo mata ko. Nandyan din po ang ating pong ninang ng Psalms Prayer Warriors, si Ninang Irene, and of course, kasama niya po si Pastor Ray. And of course, nandiyan din si Sister Jenny Valdez, ang ating pong my dear MC Tibor, si Sister Maria Teresita Laitong, and of course, si Sister Marites Hermosora, andyan din po si Sister May Flor, and of course, andyan din po si Sister Nida Cruz, si Ate Nida. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors, Ate Nida. At nandyan din po si Sister Sheila Bertudaso at si Sister Teresita Della Peña. Ayan po. Ibigay na po natin. Ay, humabol po si Ate Wilma Kadaeg. Welcome, Ate Wilma, sa Psalms Prayer Warriors. At ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Raquel. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Tungo natin ang ating mga ulo. Ama naming Diyos, mapagmahal, makapangyarihan sa lahat na nasa mga langit ka. Sa mga oras pong ito, kami ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Dahilan nga po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, na kami ay inyong inibig, minahal at binigyan ng mga pagpapala sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po at kami ay nagkaroon ng panahon sa kabila ng aming mga gawain ay kami ay nagkaroon ng oras upang magkasama-sama sa platform na ito upang kayo ay walhatiin, pag-aralan ng iyong mga banal na salita na makapagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na amin tinanggap
sa nakaraang mga araw, sa kalusugan, sa mga pinansyal, at sa lahat ng mga bagay. Kami inyong pinagpala, kaya't ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Panginoon, sa mga oras po ito ay dinadalangin ko ang aming programa na gagawin ngayon sa team ng Women of Faith na ang i-discuss ngayon ay ang katauhan ni Lydia. Panginoon, higit sa lahat, dinadalangin ko po ang mga participants buhat sa magbibigay ng mga ang aming speaker na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita sa katauhan ni Sister Connie Sariola. Puspusin mo po siya ng karunungan. Ang mga salita na lalabas sa kanyang bibig ay manggagaling sa iyo at lubos naming mauunawaan na nandito ngayon sa platform na ito. At ang mga bagay na ito na aming mapapag-aralan ay maibabahagi rin namin sa aming mga kapwa, mga kapatid na nangangailangan din ng karunungan buhat sa iyong banal na salita. Pagpalain mo rin po ang mga nasa Facebook Live. Sana po sila ay patnubayan at makapulot din sila ng mga magagandang pabalita na maririnig ngayon. Pagpalain mo po ang bawat isa at inaanyayahan ko ang banal na Espiritu ang makisama sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat po ng ito ay aking hinihiling at idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much, Amen. Ate Raquel. Amen. Maraming salamat sa iyong prayer. Bigay na po natin kay Sister Ampi para sa ating pong musical. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of the vast domain, or be held in sin's thread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today.
than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amen. And Ayan. Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa napakagandang awit. Ngayon pong tanghali na to, ngayong gabi po ito, isang karangalan at kagalakan ng ipakilala ang ating tagapagsalita sa araw na ito. Siya ay isang babaeng may malalim na pananampalataya, may pusong handang maglingkod, at patuloy na ginagamit ng Diyos upang magbigay inspirasyon sa marami. Sa araw na ito, ibabahagi niya sa atin ang isang makabuluhang mensahe tungkol kay Lydia. Isang babae sa Biblia, nakilala sa kanyang bukas na puso, pagiging mapagbigay at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Naway sa kanyang kwento, tayo rin ay mahikayat na makinig sa tinig ng Panginoon at tumugon ng may buong puso. Mga kapatid, handa po natin ang ating mga puso at isipan habang ating pinakikinggan ang salita ng Diyos. Malugod po nating tanggapin ang ating tagapagsalita, Sister Connie Sariola. Okay. Thank you very much at MJ sa iyong magandang intro. At salamat Ate Ampi, napakaganda na iyong awit. Isa sa napakagandang awit na paborito ko. I'd rather have Jesus than anything. Ang inyong pong lingkod ay napag-atasan. Dapat po ay si Ma'am Ardel, ang speaker natin, pero nakipagpalit po muna siya sa akin. Kung kaya po ay narito po ang inyong lingkod. Ang ating pong pag-aaralan ay isa sa babae na binanggit sa Biblia na nagngangalang Lydia. Ang title po ng aking message ay Lydia and the Purple Calling. At bago po tayo pumalao, tayo po muna ay sandaling humingi ng patnubay at karunungan sa ating Panginoon. Let's pray. Ama namin, sa mga oras na ito, ang inyong lingkod ay gamitin mo po. Ako po ay salat sa karunungan, subalit sa banal na espiritu na magtuturo at siyang gagabay upang maunawaan namin ang isang kwento ng isa sa inyong mga anak, si Lydia. Nawa po Panginoon, ang buhay niya ay maging isang inspirasyon sa bawat kababaihan na naririto at maging sa lahat, Panginoon, na ang kanyang pag-aaralan namin sa kanyang buhay, ito naway tatakan ng banal na espiritu sa aming mga puso upang aming malaman ang napakagandang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagtugon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang atin pong verse ay matatagpuan sa mga gawa 16 verse 14 and hanggang 16. Kung kayo po ay may Bible, samahan niyo po ako at basahin po natin kung ano ang nakasaad. Sa verse 14 ay sinasabi dito, at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira ay isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin. Sabi ni Apostol Pablo, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan, ang kanyang mga kasambahay ay namanhik siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon at kami pinilit niya. At nangyari na nang kami nagsisiparoon sa
mapapanalanginan ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamagitan ng panghuhula. So, yun po ang talata sa ating pag-aaral. Ang sabi ng Bible, si Lydia ay isang mangangalakal o nagbebenta ng isang tela na ang binanggit dito ay the seller of purple doon sa city of Thyatira. At nang marinig niya ang pangaral ni Apostol Pablo, siya ay buong pusong tumugon, tinanggap niya at siya ay nabautismuhan, pati ang kanyang buong sambahayan. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang larawan dito sa Bible. Nakikita niyo po ba? Kita niyo si Lydia, mayroon siyang purple na pasmina o yung nakaano sa kanyang damit. Talagang, kaya pala tinagurian siya na Lydia and the Purple Calling. Dito sa ating istorya, si Lydia ay hindi siya inintroduce bilang isang queen, isang prophetess o prophetisa, or even a miracle worker. She's just introduced as a businesswoman, a seller of purple. Talagang ipinagkadiin-diin yung a seller of purple. Yes, through her, God would open a door for the gospel in Europe. Aba, napakaganda pala ng naging role ni Lydia. At sa pamagitan niya, ang sabi dito, nabuksan ang ebanghelyo doon sa Europe. By the way, let us look at Lydia and the essence of the purple cloth she was making. Ano ba yung kahalagahan ng purple na tela? Bakit ikinapit ito dito sa ating bida ngayon na walang iba kundi si Lydia? Sabi po dito, in the ancient world, purple cloth was rare and very expensive. Ayun pala. Nung panahon yun ay napaka-rare ang purple cloth. At sabi ito ay napakamahal. Bakit kaya? Sabi it was associated with royalty. Ayun pala. Kaya pala sobrang expensive ay associated ito sa pagiging maharlika. Pag sinabing royal blood o royal family ay di talagang maharlika. At sabi royalty, wealth, kayamanan, honor, and authority. So mapapansin natin mga kapatid na napakahalaga pala nitong telang ito na purple. At sabi dito, kings were purple. Ang mga hari ay nagsusuot ng mga purple. Because, bakit kaya? It symbolized dignity and distinction. Kita nyo yung pagiging simbolo ng isang taong may dignidad at yung kanyang pagkakakilanlan. Sabi dito, when Lydia worked with purple cloth, she was handling something valuable. Napakahalaga. And she was dealing in garments of honor. Napakaano pala ng kanyang tungkulin, ano? Is it not powerful that God used a seller of royal cloth to help establish His kingdom? Ito po ba sabi dito ay ginamit ba ng Diyos ang isang businesswoman na nagbebenta ng napakahalagang telang ito para ma-establish ang kanyang kaharian? Dahil ang ating Panginoong Diyos ay isang hari and everything about Him carries royal significance. Di po ba? Dahil ang ating Panginoon ay hari ng mga hari, kaya siya nagdadala ng lahat ng mga bagay na mayroong napakamaharlikang pagpapahalaga. And sabi dito, Lydia was from Thyatira, isang syudad na kung saan ay kilala sa pagdaday ng mga tela na ito ang industriya na kanilang pinagkakakitaan. At si Lydia, sabi dito, she was a skilled entrepreneur. She did not wait for opportunity. She created it. Aba, yun talaga ang kanyang talagang pagkakakilanlan sa kanya. Hindi siya, ang sabi dito, she did not wait for opportunity. Diba? Sabi, hintayin ko na lang yung oportunidad. Ang sabi dito, she created it. Siya mismo ang gumawa. But notice something important than her career. Sinasabi ng Bible that she worshiped God.
At ito'y nung makilala niya at marinig niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na sa pamagitan ni Apostol Pablo, ay dito pinahalagahan niya ang kanyang pananampalataya. At kahit na ang kanyang karir ay kilala siya sa pagbebenta ng mga tela, at nung nakilala niya ang ating Panginoon, mas higit niyang pinahalagahan ang pagsamba sa ating Panginoong Hesus. She had success, but she is a woman who surrendered her life to our Lord Jesus. Bagamat siya isang tagumpay na businesswoman, subalit nung nakilala niya ang ating Panginoon, mas higit niyang pinahalagahan ang pagpapasakop ng kanyang buhay sa ating Panginoon. At maraming mga tao ang naging sagana. Ang sabi dito, many people can handle prosperity, but few can handle prosperity and still kneel in prayer. At si Lydia ay isa doon. Diba masasabi natin, maraming mga tao ang nagtatagumpay sa kanilang mga pinasok na karir sa buhay, pero ang sabi dito, kakaunti ang mga tao na sabay nilang hinahandle ang prosperity nila at ang patuloy na pagsamba sa ating Panginoon, at ito ay isa si Lydia. Tinuturo sa atin ni Lydia na pwedeng pagsabayin ang pag-business at ang devotion sa ating Panginoon. Papaanong paraan? Sabi dito, success and spirituality are not enemies when God is first. Ano po ang sikreto ni Lydia kung bakit siya naging matagumpay? Lagi niyang inuuna ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ito ang nangyari kay Lydia. And the scripture says, whose heart the Lord opened. She is a woman whose heart the Lord opened. Nang marinig niya si Apostol Pablo, mga kapatid, na siya ay nangaral, at hindi lamang siya ang tumanggap sa ating Panginoon, hindi lamang siya ang nabaptize, kundi ang sabi dito, her household was baptized. Ano? Sabi po dito ay maaring hindi minention dito na mayroong lalaki o asawa. Ang sabi dito is, so she was probably a widow. She invited Paul to stay at her home. Ano? And Lydia is an example of a woman who have their own industry or career, kagaya nga ng sinasabi dito sa ating pag-aaral. So, when she urged Paul and his companions to stay in her home, she turned her house into a sanctuary. Yan, kita nyo mga kapatid, ano po? At she turned her house to a business and turned her house in her business into a blessing. Lalo pong nagkaroon ng blessing ang kanyang business. And she turned her purple into a purpose. Napakaganda, ano po? There is something deeper about purple in scripture. Yan, nalalaman natin. Ano ba yung malalim na pagkakilala ng kasulatan sa purple o sa ano ba ang ibang terms sa purple? Kulay lila, violet, ano po? Yun ang pinakaano doon. Sabi po dito, when Jesus was mocked before his crucifixions, the soldiers placed a purple robe on him. It was meant to mock him as King of the Jews. Alam natin na siya ay hinamak ng mga sundalo, inilagay yung kulay purple na balabal sa kanya at sinabihan siya, at ito ang hari ng mga Hudyo. Diba? Yun po. Yet even in mockery, they were declaring the truth. Sa panahon na siya ay hinahamak ng mga sundalong ito, pero ang sabi dito, dinideclare lang nila ang katotohanan na talaga ang ating Panginoong Hesus, siya ay hari ng mga hari. Hindi lang hari ng mga Hudyo, kundi siya ay hari ng mga hari. Lydia, unknowingly dealing in a color that prophetically points to Christ.
Bagamat hindi alam ni Lydia ang kulay na kanyang nagiging dahilan ng kanyang matagumpay na business, ito pala ay nagtuturo sa ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng mga hari, sapagkat ang kulay na ito ay sabi prophetically points to our Lord Jesus Christ. What she traded in naturally symbolized something spiritually eternal. Yung mga ginagawang ito ni Lydia ay nagsisimbolize talaga ng isang walang hanggang spiritual na pagpapahalaga bilang isang mananampalataya. At narito ang essence, narito ang kahalagahan. God will use what is already in your hands to glorify the King. At ito ang nangyari kay Lydia. Niluwalhati niya ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kung ano ang meron siya. Sabi dito ay, katulad ni Lydia, maaring we are not a preacher. Hindi tayo preacher. Or we are not missionary. We are just simply a woman like Lydia who's selling purple cloth. No. But, sabi dito, when our heart is open, our work becomes worship. Tama po sapagkat binuksan ni Lydia ang kanyang puso at ang kanyang buhay, pati ang kanyang bahay, pinagamit niya. Sabi ang kanyang bahay ay naging house of a sanctuary at ang kanyang business ay naging blessing. Dahilan sa kanyang pagpapahalaga at pagbibigay, pangunguna sa ating Panginoong Jesus. Scholars believe Lydia's home became the first church in Philippi. Maaring sinabi ng mga scholar, naniniwala sila na ang bahay po ni Lydia ang naging unang bahay-sambahan doon sa Pilipos. Sa Philippi. Wala pang mga katedral, wala pang mga pulpito, at maaring wala pang mga grupo ng mga awit. But there was a woman, a home, an open heart, and the purple cloth. And that is the woman named Lydia. Revival does not begin in stadiums. It begins in surrendered heart. Napakaliwanag. Sabi dito ay sisimula ang pagbabago sa pamagitan ng pagsuko ng ating mga puso. And si Lydia is an example of that. Lydia's purple business finance ministry. Kita ninyo sa pamagitan ng kanyang business, ito ang naging pamamaraan para masuportahan ang ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Her hospitality sustained missionary. Yung pagiging mapagpatuloy niya, ito ang nagbigay ng pamamaraan para ang mga misyonary noon ay masuportahan. And her obedience to God opened a continent to the gospel. Napakaganda, talagang si Lydia ay isang halimbawa ng isang babae na talagang itinalakay niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon. And what is the essence of the purple cloth she was making? Ano ba yung kahalagahan? Ang sabi dito ay, the essence of the purple cloth she was making is royal identity. We belong to a king. Nagpapakilala na tayo pala ay mga anak ng hari. We are a child of a king. Ano pa? Una, royal identity. Pangalawa, sacrifice. Christ wore purple before the cross. Tandaan po natin, yan po ang kahalagahan ng purple cloth na ginagawa ni Lydia. And what? Another one is purpose. What we create can serve God's kingdom. Tayo ay may purpose. Bakit tayo tinawag? Katulad ni Lydia. Siya ay isang mangangalakal, pero siya pala ay may purpose. To serve and create God's kingdom. Ano pa? Influence.
one obedient life can change nations. Dahil sa buhay ni Lydia, marami po ang nabago at nadala sa pananampalataya. Yun ang kanyang influence. Kaya sabi, ang influence ay through our obedience, and it will lead to change the nation. Purple is made by combining red and blue. Red often symbolizes sacrifice, di ba? Pag sinabing red, it's a blood, no? Blood of the lamb, and it means sacrifice. And blue often symbolizes heaven. Siya nga, di ba? Pag tumitingin tayo sa langit, kulay blue. Talagang blue pala is symbolizes heaven. And when we put them together, we will see a beautiful picture. Heaven touching earth through sacrifice. Napakaganda, ano po? Pag pinagsama natin ang dalawa, makikita natin ang isang larawan, mai-imagine natin na ang langit ay nagpapakita ng isang sakripisyo para ang bayan ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ba yun ay gospel? Is that not the gospel that Lydia portrays in our story today? And Lydia, in her ordinary work, was living out an extraordinary calling. Isang simpleng babae, pero ang sabi dito, she was living out an extraordinary calling. Maybe we are not like Lydia, but we are raising children, or maybe we are teaching, or maybe we are running a small business, and maybe we are working quietly behind the scenes. Hindi man tayo nakikita, pero sa likod ng mga tao nagtatagumpay ay kabilang tayo upang tayo ay maging kabahagi ng tagumpay ng Ebanghelyo. Sabi dito, do not despise your purple. God is not asking you to change your occupation. He is asking you to open your heart. When the Lord opens your heart, your house becomes holy ground. Your resources become instrument of revival. Your work becomes worship. Your ordinary becomes eternal. Lydia did not preach a sermon in scripture, yet her life preached loudly. Kaya yun ang sinasabing walk the talk. Hindi man siya nag-preach, hindi man siya nag-sermon, hindi man siya nagbahagi ng mga talata sa Biblia, pero ang buhay niya ay buhay na patutuo na siya ay nangaral ng tunay na tagasunod ng ating Panginoon. She shows us that, di ba? At pinakikita ng ating kasaysayan na ito ang ipinakita ni Lydia sa atin. At sabi dito, you can also be prosperous and pious. You can also be influential and humble. You can handle royal cloth and still bow before the true king. The essence of the purple cloth is this. Everything we touch can either clothe the world or crown a king. Maybe we like Lydia. We can be like Lydia when our hearts be open and our homes be available and our resources serve heaven. And may our purple point to our Lord Jesus. And may it be said to us, the Lord opened her heart. The Lord opened his heart. Mga kapatid, napakaganda pala ng karanasan ni Lydia at kung paanong siya ay binabanggit at kung bakit bagaman sa 3 talata na binanggit sa kanya, subalit ito'y nagpapakita ng kahalagahan ng naging buhay ni Lydia noong panahon ng mga alagad at ni Apostol Pablo. Bagaman ang sabi dito ay hindi siya nangaral, hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang buhay ay naging isang aral, naging isang Biblia, naging isang kasulatan sa mga tao
na nasa kanyang kapaligiran. Maalaala natin si Lydia, a legend woman, a seller of purple dye or cloth. Na dito ang kahalagahan at sinabi kung ano ang napakahalagang bahagi ng telang ito na naging dahilan at pamamaraan ni Lydia para siya ay makilala sa banal na kasulatan. Mga kapatid, nawa katulad ng mga sinisimbolohan na sinabi dito sa atin kung bakit napakahalaga ng telang purple o na yung ibinebentang damit ni Lydia sapagkat ang sabi ito ay nagsisimbolo ng royal identity, sacrifice, purpose, influence, at higit sa lahat, ang buhay ng babaeng ito na natala sa banal na kasulatan. So pagpalain po tayo mga kapatid at nawa po sa maiksing kasaysayan ng buhay ni Lydia, tayo po ay na-inspired. At naway katulad ni Lydia, tayo mabuhay na kagaya niya na tapat na naglingkod sa ating Panginoon. At sa paghihintay natin, ang ating mga buhay ay magliwanag na katulad ni Lydia. God bless us all at marami. Amen. Amen po. Amen. 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 Thank you so much po, Ate Connie Sariola, sa magandang mensahe about Lydia. Ayan. Atin pong pakinggan ang appeal song bilang tugon po sa ating mensaheng napakinggan sa tanghaling ito. Sister Annie Barrios. Nakamute ka, Ate Annie? Ay, nawala po si Ate Annie. Ayan. Habang hinihintay po natin si Ate Annie. Ayan. Sister Mary Grace. Sino po nag-invite sa inyo, ma'am? Ayan, welcome po kayo sa Ako Songs. po. Ay, thank Ako you po, so much. Sis Jean. Kasama namin sa church. Okay po. Thank you so much po sa pag-join. Ayan, Sister Mayflower. Welcome, welcome po. Sister Nika Abaw, welcome. Ayan, ang ating pong Sir Winfred Hilaw. Ayan, welcome po. Okay, Ate Annie, okay na pong yung... Sige. Okay po. Sige. The light of truth, the Holy Spirit, I see children must endure. Ate Annie, excuse po. Hindi okay yung sounds. Hindi pa narinig yung mo. Tita, hindi kayo masyadong naririnig. Kapela na lang, Ate Annie. Nag-aagawan po sila. Ayaw po. Teka, Nag-aagawan po sila. Sandali ah. Okay po. Ayan, welcome, Ate Minda. Lagi niyo. Wala, Ate Annie. Wala. Ganun pa rin ang tunog. Yeah. Akapela ka na lang.
Okay lang na. We don't let the light of darkness, the Holy Spirit. I see that many storms Naririnig niyo ba ako? Hindi, Ate Annie, hindi po maganda yung ano kapag may background. Putol. Alis Tanggalin niyo na lang po yung ano background po. Background music. Pag wala. Hirap. Teka. Amid the countless blessings, Lord, give me the light of truth and goodness, the Holy Spirit free. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to treat. How can I change the world? There are hands I can't hold, hearts I cannot comfort. Tears don't leave me and stay. So let me love and serve and teach those who come in my reach. For miracles begin that way. The Savior walked in Galilee whenever in many land, yet touching every nation by the labor of His hand, giving light to all the world, but teaching but the few. And to my example meant the work that I must do. There are hearts I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that is the miracle can say. So let me live and serve to this day, for the whole world to reach. For miracles begin that way. I will bear the burden at my neighbor's in his head. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts, and I'll understand at last that by these small and simple things are great things brought to pass. I have heard I cannot hold, hearts
I cannot comfort, tears that only miracles can save. So let me love and teach those who came within my reach, my miracles. Take his step way. Amen. Thank you po, Ate Annie. For our closing prayer, Sister Connie. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, kayo po ang buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa mga sandaling ito, Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat na aming mga puso ay nabuksan tungkol sa buhay ng babae na inyong lingkod na si Lydia. Tunay po, Panginoon, na siya isang halimbawa, bagamat isang ordinaryo at simpleng babae, subalit gaya niya binuksan niya ang kanyang puso at tinanggap kayo at siya ay naging isang bahagi ng napakahalagang gawain ng ministeryo sa pagdadala ng mga kaluluwa sa iyong banal na paanan. Siya ay ginamit mo upang maging ang kanyang mga ginawa, ang kanyang trabaho ay maging isang pagpapala para sa mga lingkod ninyo, sa mga misyonero na inyong pinadala upang magpahayag ng pabalita. At nakita namin na sa kabila ng kanyang pagiging isang simpleng babae, bagaman hindi siya nagsasalita, subalit siya, Panginoon, ay naging isang halimbawa para ang mga tao ay makakilala ng katotohanan at sila ay sumunod sa inyo. Nawa po, Panginoon, sa simpleng buhay ni Lydia ay patuloy na kami ay magnais na maging kagaya niya, na katulad ng aming Panginoong Hesus na nagkaroon ng sakripisyo at patuloy na pagbubukas ng aming mga puso para kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa pagkakaloob ng pagkaunawa at ang banal na Espiritu naman siyang patuloy na mga siwa sa amin samantalang kami magpapatuloy sa pagtalakayan ng napakagandang karanasan ni Lydia. Salamat po, Ama, sa iyong pagtugon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po. At sa lahat ng naka-join sa ating pong Facebook Live, thank you so much po at sa ulitin muli. Okay po. Let's continue po sa ating picture taking. Open cam, mga kapatid.